Totoo nga bang hindi masustansya ang pagkain Pinoy? Pag-usapan natin yan. Ang Pilipinas ay may masaganang lupa at perfect na klima para sa pagtatanim ng gulay, kaya naman di mawawala sa diet natin mga Pinoy. Pagdating pa lang sa mga ulam natin, gaya ng sinigang, ginisang ampalaya at pinakbet, bidang-bida ang mga gulay. Pero alam niyo ba na kahit ang pinakamahal nating kanin ay may sustansya rin? Sa Cebu at Cagayan de Oro, di lang gutom ang kayang tawirin ng kanin. Bitbit din nito ang masaganang kultura, kasaysayan at sining natin. Gamit ang lukay o coconut fronds, binabalot ang kanin. Tinatawag nila itong puso o hanging rice at rice pouch sa Ingles. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, baon-baon na ng mga Pilipino ang puso sa kanilang trabaho. Siksik kasi ang puso sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Meron itong carbohydrates na source of energy at magnesium na pampatibay ng buto at muscles. At dahil sinlaki lang ito ng kamao, perfect itong energy on the go, lalo na para sa mga trabahong nangangailangan ng pisikal na lakas. Masustansya ang kanin, ngunit laging tandaan na lahat ng labis ay nakakasama. Sa ibang bahagi naman ng Cebu, ang puso na hugis bulaklak o hayop ay ginagamit sa exorcism rituals na kung tawagin ay yam-yam. Inaalay din sila bilang pasasalamat sa mga ritual ng hikayan. Confirmed! Maraming masustansyang pagkain sa hapag ng Pinoy. Sa katunayan, di lang sa nutrients hitik ang ating pagkain. Napakamalaman din sa bawat kagat ang ating sining at kultura. Matuto pa sa ating sining at kultura sa CCP Encyclopedia of Philippine Art. Ito po muli si Kuya Kim, nagpapaalala dito sa CCP, ang kultura ng lahat ay para sa lahat. Happy Nutrition Month!